Pamilya Aguinaldo, ako yung pinaka nag-alaga sa tatay ko, pero feeling ko sa lahat ng pagmamahal at oras na binigay ko sa kanya, neglected ako at hindi niya ako na-appreciate. Okay. Kanina sa simula ng press ko na kwento mo na iyakan, naging ano yung naging na nagkaiyakan dito, naging emotional ka? Kasi ano yung mga na-recall mo? Naalala ko yung Papa Jimmy ko. Siyempre, alam mo natin na 13 years ago, kinuha na siya ng Panginoon sa buhay namin. So, I just miss him. I just miss the dad na sana meron ako ngayon. Pero this project really, dinededicate ko sa Papa ko. You're back sa pag-arte. Yes. Gaano ka ka-excited na, sabi mo mga gabayan ka ng director mo? I'm super excited to a point na nagpapaya talaga ako. And I'm still working on it. And kasi I started my year not so good. So I think I'm ending it hopefully very, very good. Because nga, ang Dreamscape, nagbigay ng opportunity na magkaroon ako ng trabaho. So, at hindi lang basta trabaho, pero isang dekalidad. Kaya nagpapasalamat ako. Yung friendship ni Jo Marie hindi nawawala at mas close kayo ngayon. Paano mo sinabi sa kanyang aarte ka ulit? Sabi ko sa kanya, may gagawin akong soap, ganyan. Sabi niya, finally, sabi niya, mabuti naman. Kasi, lagi naman kapag merong magagandang nangyayari sa akin, si Jom ang #1 fan ko. Okay. So, he'd always remind me na, mama, masaya ako. Lalo na pag drama talaga, kasi drama naman talagang forte ko, diba? So, pagka ganun talaga, na-excite yan, and sabi niya talaga, manunood siya. Okay. Miss Aiko, hindi ba not so good ng beginning ng year mo? Doon ang favors ka? Kasi I've gone through so many trials this year. In fact, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga iba. Na-distort yung mukha ko, di ba? Nagkaroon ng problema sa weight ko, tapos maraming tests and trials this year. Emotionally, financially, spiritually. That's why I got baptized as a Christian, because nga nilift up ko yung pag-cure ng mukha ko. Kasi nga, di ba, parang for an actress, it's so odd situation na makikita ka tapos distorted yung mukha mo dahil nga may nagawang mali. So yun, pinagdasal ko kay Lord yun. Sabi ko kay Lord na ayusin lang niya yung buhay ko this year, and then, ibibigay ko din yung buhay ko bilang Kristiyana sa Kanya. So, eto ngayon, okay na. Okay, so tuloy-tuloy na ang pagbabalik mo. Sana, hopefully po. Kayo ba ni Jom, anong chance for you to reconcile and be more than friends? Kasi ang ganda nung meron kayong couple shoes, meron kayong sinusuportahan mo siya sa kanyang mga racing. Ano yung status ba talaga? Ang daming natutuwa pag magkasama kayong pamilya. Oo nga, hindi ko rin alam kung ano bang kulang sa amin. Pero kasi, sinabi ko sa kanya, kasi sa birthday ko, December 16, by the way, may birthday concert ako. Siya ang guest ko. So that's one of those, na i-reveal ko na talent ko pala. So, sabi ko nga sa kanya, Dada, magpa-4, 13, kasi di ba sabi na pag 39, pag 9, kawit hindi daw nga not so good nga. So you have to say you're 40. So ko, Dada, sana pag 40 ko, magkaroon pa ako ng isang anak. Ayoko na magkaanak ng sa iba na naman, diba? Gusto ko naman, sabi ko, kung sakali 40 years old, single ka at single ako, bakit hindi natin subukan na tayo na lang? So, syempre, sabi niya, tinawanan na naman ako ng lolo mo at nag-wet na naman ang lips niya, di ba? Na the very Jo Marie Iliana acting. So, sabi ko, huwag ka namang kiligin dyan. Sabi niya, baliw ka talaga. Sabi niya sa akin, sabi ko, di ba kaya mo nga ako mahal kasi baliw ako. So, sabi niya sa akin, hindi naman daw magbabago yung pagtingin niya. So, kasi Hoda daw, mag-39 ako, 40 or hanggang 50 years old, mahal pa rin naman daw niya. Okay. Hindi po nawala yung dada. Yeah, he'd always be my dada. So, na-reveal mo nga, December 16, may gagawin ka. May birthday concert ako. Guest ko si Goma at si Jo Marie. Okay. Pero, ikaw ang nag-produce. Ako ang producer, kaya malakas ang loob ko na akong kakanta. Kasi wala silang choice. Ako ang Saan to? Sa The Crowd, Madison. It's just a, not so big venue, pero pupunuin ko yan ng parang leveling ng Araneta ko this year. Okay. Anong mga level ng kanta? Ha? Anong mga songs? Naku, manood kayo, grabe. Hindi niyo akalain. Wow, si Aiko pala can just Rakista ka ba? produce. Rakista ka ba? Hindi, acoustic? more standard singer. Kasi yung mga kinakanta ko is
Ano bang Kiko? Kailangan ko na ba i-reveal ngayon? Huwag na, para manood kayo. Okay. Ha? Aiko na. Parang ako na. Okay. Parang it's my time to shine. Aiko na. Aiko na. Okay. Aiko, you said, Nag-usap kayo ni Donna yung pag-40 ito. Yes. Parang napaka-conventional nun for separate. Yeah. yun. Because we're weird. Bakit, paano nyo na-maintain yung gano'n? Ano tingin niyo yung sekreto ninyong dalawa? Bakit nag-work pa rin yung Ako, friendship? prayers. Kasi mas pinagdasal ko talaga na maging okay ako. Not only kay Jo Marie, but kay Martin, yung tatay naman ni Martina. And then the wife of Martin, si Maggie, who I love and respect so much. Kasi sobrang close kami ni Maggie. Hindi, parang, you're right, unconventional, na parang, how in the world would you think na I'd be okay and be friends with the wife of my ex, di ba? Ka-text ko. Every time meron akong project and secrets, Maggie knows that. I love her and I adore her. And lahat yan pinagdasal ko. That's one thing na sigurong nirigalo sa akin ng Diyos. When you have that faith, when you go through so much trials, you have to pray for it and have faith na malalagpasan mo yun. Eto nga, God restored everything. Okay. So Aiko, by next year, inaasahan natin magkakaroon ng baby. Next year? Ay, maybe. sorry kasi di ba 39 pa lang ako. Magta-39. So meron pa akong 1 year. 1 year pa. Nagkakaroon pa naman ako. So hindi ko kailangan mag-mother doon. Walang panik. Oo, wala naman. Okay. Thank you. I played a role Okay na. of Rose. Ako yung pinakapanganay na anak ko kay Edgar dito. Thank you. Ako yung Fiona, nagkasabit-sabit tayo. Pero feeling ko, after all yung mga sacrifices na ginawa ko sa kanya, hindi pa rin niya na-appreciate. Pero yung pala, mali naman pala yung pagkakaintindi ko. Na-appreciate din niya pala, hindi lang siya showy. Ano pong pakiramdam ng pagbabalik niya? Sobrang saya kasi working with Tito Eddie Garcia. Although I've worked with him before as my rapist, pero now as my dad. So, syempre, it's always a joy to work with somebody who's, a respected actor. So you're not dating anyone? I'm not, but sometimes I go out in a groupie. Pero yung exclusively dating, no one pa. So, okay. Is it also to, para may makilala ka? Yeah, kasi sometimes, diba, you need to have that spice and you need to go out and, meet people. Kasi there was a time nung itong year nga na to when I got depressed, I don't go out. Na sasabihin, punta tayo ni privé, sabihin ko, ano yun? Hindi ko alam kung saan, diba? Sabihin ng anak ko mismo, Mom, you go out naman, give time for yourself. Si Andre. So, para yung music nga, hindi ko na nga alam. Ngayon lang ako natutuulat na parang, oh, okay. So, that's why, I have to go out and mingle naman and not depend my life naman on Jo Marie, diba? Kasi baka isipin naman ng tao, napaka-dependent ko naman sa kanya. May buhay din naman ako after Jom. Nga minsan kasi, natatakot naman ligo yung mga tao sa akin kasi akala nga nagbabalikan kami. Hindi po. Maganda lang relasyon namin, pero free po kayo manligaw sa akin. Kung may lakas po kayo ng loob. Pero Aiko, aware ka dun sa lumalabas na issue ngayon na you're dating an athlete. Athlete's foot. Narinig ko nga nasa isang vlog daw. Yun. So it's not true. lumabas kayo? Ha? O kasi may photos na eh. Ano daw? Kung hindi sumasagot si Aiko, parang Hindi kasi, hindi naman si, wala tuloy ako. Hindi kasi I go out sa grupo lang talaga. So I'm not exclusively seeing him, yung athlete na sinasabi nyo. I'm open to seeing more. Kasi ayokong ikulob yung buhay ko sa isang tao lang. Gusto ko the more the merrier. And hindi ako yung nasa posisyon para magsalita yung Kasi syempre kahit pa paano, babae pa rin ako. But as far as I know, magkaibigan kami. regular siyang tumatawag, nag-text. Oo, everyday. Pero hanggang dun lang kasi hindi ko makita yung sarili ko na parang this is the first time na parang ang laki ng age difference, diba? Ayaw mo sa spot. Hindi ko naman sinasara yung pinto ko, pero let's see, diba? Ayokong manggaling sa akin or pangunahan ko kasi baka naman mamaya misinterpret ko, diba? Gusto lang pala makipagkaibigan. So why not? Alex, you're very open with Jom, pero hindi pa talaga kayo nagkakabalikan or gumagawa siya ng paraan to
Parang hindi. Nagkarabalikan. Hindi naman siya gumagawa ng paraan. Kasi si Jom is more of kung ano yung gusto niyang mangyari on that moment, he'll just let things, be. Hindi niya yung ipupush yun, ganon. Minsan na nga, feeling ko, ano ba to parang kailangan pa ba ipush kami ng ibang tao? And mas naaasar siya dun sa thought na kapag yung madaming kinikilig, mas the more na nag-aan yan, nagiging elusive. So feeling ko parang, sige, inisin ko siya. Di magpaligaw naman ako sa iba para humabol naman siya, di ba? Parang naman. yung closeness mo ba with Jom, parang hindrance siya for you to find a new guy? It's a hindrance and it's actually an advantage and a disadvantage. It's an advantage because I know that I have a very, very good relationship with the father of my kid. But it's a disadvantage sometimes because yung mga lalaki, ayaw na ako ligawan kasi nga feeling nila hindi pa ako over kay Jom and so was Jom Marie sa akin. So yun yung disadvantage. So kaya nga para sa inyo nga nalalaman ng tao na maganda lang talaga yung relationship namin ni Jom. Kaya lang marami lang talaga nag-hope na magbalikan na. Ito yun. Alex, matanong na lang namin kasi Christmas naman ngayon. Tapos, parang alam ko na. Oo, Ara is getting, she's pregnant na. Oo. Reaction na, malapit na rin sila. Oo. Wala. Wala akong reaction kasi alam mo kahit kahit maging napaka-sincere ang sagot ko, meron pa rin at merong ibang tao ang feeling na parang, just because may show. So I'd rather, keep quiet. And, I think the best gift that I can give them is my prayers. Pero napatawad na. Hindi pa. Pero siguro, di ba, mas maganda yung, yung kahit hindi nila alam na, yung pala pinagdadasal ko sila. Pero nagkita na po kayo, parang nagkasalubong or... May isang beses na munti ka na, pero umiiwas na lang ako. Pero personally, Alex, napatawad mo na? Or... Napatawad saan? Kasi pag sinabi ko napatawad, alam ko na yung susunod bilang sasabihin may atrasyo sa akin. So, kasi, Hindi, I mean, see, may connotation na ganun. Kaya, pag nakarating na naman sa kanya, baka ma-feel bad. Siyempre, emotional ang mga buntis. So, I'd rather just keep quiet na lang. Para just to give her that sanity during her pregnancy, di ba? Love, 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 and peace lang tayo. Oh? Thank you. Thank you. Well said. Okay.